Hindi magandang nangyari sa ating dating Pangulo at sigurado ako tuwang-tuwa ang mga Ensaymada vloggers dito. Si PRRD po ay naospital at naaksidente. O kamakailan lang ng isang araw. Yeah. Ito po yung post. Ayan. So, ang ating Pangulo naka-mask, nasa ospital, may tungkod. Ang alam ko po ay nalaglag siya sa higaan. Nako, babatikos na naman ng mga Ensaymada. Yan, tulog ka ng tulog sa kulambo mo ay hindi ka na kayang saluhin ng kulambo. Naalala ko nung si Pangulong Duterte noon, ang nakaupo pa, ang mga pinklawan ang ingay, right? Laging ang sigaw ay nasa ng Pangulo, nasa ng Pangulo. Pag bumagyo at wala si PRRD doon sa mata ng bagyo, mata talaga ng bagyo. Pag si PRRD ay wala doon sa sentro ng bagyo or hindi na uulanan, hinahangin-hangin or 'di ba? Ganon. Pag hindi nakita si PRRD, ang sabi ng mga pinklawan, nasa loob ng kulambo natutulog sa Davao. Hindi nila matanggap na ang ating dating pangulo ay payak na pangulo. Very ordinary if you may. At least yung pamumuhay, 'di ba? Pero extraordinary ang performance. So, si PRRD natutulog may kulambo, maraming taong ganyan. Even I sleep with mosquito net. Ang laking bagay yan para hindi ka lamukin, hindi masira ang balat mo. Alam nyo bang ang pinaka mapamatay na hayop sa buong mundo ay lamok? Or at least insekto? Ang pinaka, ano tawag dyan sa kanila? Yun nga, maraming napapatay na, anong hayop ang maraming napapatay or anong insekto? Lamok yan. Dahil sa dala-dala nilang dumi, dengue, malaria, sakit, whatever. Kaya yung iba, they find comfort in, sleeping inside a mosquito net or maybe na ikukuskus or na ikukumot ang kulambo, masarap naman sa pakiramdam. Yung warmth ng kulambo, kasi usually ang kulambo made of polyester, di ba? Or gawa sa plastic. So, mainit ang material na yan. And press ko rin at the same time, di mo maintindihan kasi nga butas-butas. So siguro tama yung dalang warmth ng kulambo sa katawan natin. Plus nakakakiliti sa paa or something, malambot, whatever. So ang Pangulo natin, natutulog na may kulambo. Ay, yung iba kasi sa atin, social, di ba? Lalo yung mga naka-aircon, wala nang kulambo, electric fan na lang or aircon na lang. O maybe may screen ng kanilang bahay. So nilalait nila ang presidente natutulog sa kulambo. Hindi sila makapaniwala. Kung ako nga ikang maralita, natutulog ng walang kulambo, may electric fan na ako, okay na. Or wala namang lamok sa amin. Tapos yan, presidente sa kulambo natutulog. Nagagawang batikos yung kay PRRD nung siya ay nakaupo pa, di ba? Nasa ng Pangulo, ayun, tulog na naman sa kulambo. Nalaglag na yun sa kama. Minsan kasi natutulog ka, gumulong ka sa gilid, hindi ka na kayang saluhin ng kulambo mo, di ba? Naalala ko dati nung kami mga bata pa, muntik-muntik na kami malaglag sa katre. Mabuti na lang matibay ang kulambo at mga maliliit pa naman kami noon, sasalo kami ng kulambo. Si PRD malaking tao na, di ba? Ayan, sigurado ako tuwang-tuwa ang mga Marcos supporters at mga sip-sip na loyalista na may nangyari sa Pangulo. Lalo ngayon pinaghihinalaan nila na si PRRD ang utak ng destabilization or at least pinagbibintangan nila na gusto daw di ba kumalat nga yung balita na gustong patalsikin si Marcos Jr. Ang utak daw niyan si PRRD. Ano ang magiging pakinabang ni PRRD kapag napatalsik si PBBM? Ay hindi naman na siya pwedeng maging presidente pa. Yun nga rin ang nakasulat sa konstitusyon na hindi naman pwedeng suwayin. Otherwise makukulong ka, 'di ba? Or mapaparusahan. Isang beses lang dapat maging pangulo or at least isang beses lang pwedeng tumakbo ang isang politiko. Isang beses lang pwedeng tumakbo at manalo. Pwede pa siyang tumakbo, pwede pa siyang mag-file, hindi na yata. At hindi na siya pwedeng manalo pa ulit. Hindi na pwede ulit tumakbo actually. So ano pang papangarapin ni PRRD? Ay ayaw na nga niya maging presidente at alam niya yung stress ng pagiging pangulo ng Pilipinas. Pero parang yung pangulo ngayon hindi naman stress, yung incumbent president niya parang hindi siya pagod, no? O nakakapanood pa nga ng mga 4-wheeler 1, nakakapag-concert pa sa Malacanang, nakakapag-party pa. Parang hindi siya stressed sa buhay. May iba kaya nagtatrabaho for him? May iba kayang umaastang pangulo aside from PBBM? Kasi parang hindi siya pagod Pero malungkot siya. Kasi marami nang umaayaw. Sino ba naman ang hindi aayaw? Ang galing ng performance ng dating Pangulo tapos ikaw hindi?
O kami, concern na concern, may hindi magandang nangyari sa Pangulo. Sa dating Pangulo at least. Ayan, sabi ng Sunstar Davao. Former President Rodrigo Duterte was taken to a hospital Friday night, November 3, after he accidentally slipped and fell in his bedroom. Nadulas at bumagsak. Ay sa edad na ganyan, marupok na ang buto, diba? Ditungkod na nga si Tatay Digong. Senator Christopher Bongo accompanied Duterte for a checkup. According to Go, there are no complications and the former president is in good condition. So, mabuti na lang at siguro masakit lang ang balakang ni PRRD, no? Kung napabagsak siyang ganoon. Mabutit walang bali or hindi naman talaga nagtagal sa ospital ang Pangulo. Siguro nagpa-x-ray na lang ito si PRRD. Kaya parang may mga machine na bongga eh. Ayan, ano kaya yung machine na yun? MRI? Hindi ko sure. Syempre, isa-scan ang Pangulo, di ba? Baka may mga fracture or whatever. May pilay, may bali. May nalamog na kasuan or whatever. Yan, nakakatayo pa naman ang ating Pangulo. Pero kita mo talaga nung nagkaedad si PRRD na talaga. Iba yung lakas niya nung siya ay tumakbo pa noong 2016 kaysa ngayon ditungkod ng ating Pangulo. So, wala na siya wala na siyang, 'di ba? Hindi na niya para hangarin pang mapabagsak yang si PBBM. Siguro ang gusto lang ni PRRD ay ayusin ang trabaho. May 5 years pa kung matatapos si PBBM. Ayusin. May pakulay. Thank you, Nad and Kali Vlog. Thank you so much. Sabi nga dito ni Adrian Pascual, hello sa mga Bisaya diha, paki-translate kung hindi ko ma-translate lahat. Pag-amping in town call, mag-ingat ka daw uncle or uncle. Ang tawag kasi sa mga lalaking nakakatanda na sa Bisaya ay uncle or uncle. So call yung yung shortcut. Mag-ingat ka daw uncle PRRD. Kay daghan pa ka pasakitan aning kalibutana. Marami ka pa daw kailangang saktan dito sa mundong ito, tama ba? Na mga mangtas sa katilingban. Hindi ko alam yung mangtas. Ano yung mangtas, mga ate at kuya? May Bisaya ba dyan? Mga sinong Bisaya dyan? Mangtas? Hayop ba yan? Katilingban? Kapitbahayan? Silingan naman yung kapitbahayan. Hala, hindi ko alam ang lahat ng mga Visayan words. Anyway, basta marami ka pa daw dapat parusahan PRRD or patikimin ng iyong uppercut something. Diba? Marami ka pang dapat banatan sa mundong ito, so magpalakas ka at mag-ingat PRRD. Kailangan ka pa ng Pilipinas. Pag si PBBM kaya nalaglag sa higaan or sa hagdanan ng Malacanang, marami kayong magiging concerned din. Well, marami naman, 31 million ang bumoto Saan ka nakakita? Mas kasi ka talaga ni PBBM. 31 million ang bumoto sa kanya. Si PRRD nung nanalo, 16 million lang di ba? Nung 2016, 16 million lang yata siya. Wala pang 17 million. Doble halos ng number ni PRRD ang bumoto kay PBBM ngayon. So, siguro kapag nalaglag sa higaan or nasapok sa mukha si PBBM ng kung sino man or napisot ang jitlogals kapag finalo na naman si Attorney Vic, 31 million naman ang magiging concern. Baka 30 million na nabawasan So, huwag munang magdiwang yung mga ensaymada dyan na may nangyari hindi maganda kay PRRD. Hindi naman si PRRD ang hahalili kay PBBM kung sakasakali, kundi ang anak niya, yun naman ang nasa batas. Si VP Sara naman ang hahalili para gawa ni PRRD na paraang matanggal. Diyos ko, sabi siguro ng mga ensaymada mga adat kuya, karma, nalaglag sa higaan. Gusto mong mapatalsik ang Pangulo, karma ang inaabot mo, no? Mga yawa gid PBBM yung mga yung mga followers mong yan, yung mga protectors mong mga ensaymada. Ano ba yung mga nakapalibot sa iyo? Parang may mga aning, parang mga dilawan. Well, ang mga appointees mo parang puro dilawan. So, magdusa ka, no? Mga hindi totoong kaibigan. Kami, mga nag-aalala kay PRRD, ay mga totoong nagmamahal sa kanya at naniniwalang siya ay ubod ng husay na hindi mo man lang kayang tapatan. Sabi mo, pagpapatuloy mo na simula ni PRRD,
Bakit parang kalat na naman ang droga? Yabang na yabang nyo na walang napapatay sa inyong war on drugs ngayon. May war bang walang napapatay? Sabi nyo, kaya naman natin magtagumpay sa laban, kaya naman natin magkumpiska ng bilyon-bilyong droga nang walang napapatay. Success! Sabi nung administrasyong Marcos ngayon, success daw ang kanilang kampanya laban sa droga. Taong bayan ang magsasabi kung success yan. Kasi ang taong bayan nakakahalata, pumapayat na naman ang mga adik ngayon, dumadami na naman. Naghuhupyakan na naman ang mga mukha. Tama po ba? Agree ba kayo sa akin? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.